kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Mahigit 20 mangingisda na nawala matapos abutan ng bagyo sa laot na iligtas na. Bagyong Dodong nakalabas na ng bansa pero iniwang baha at pinsala sa ilang lugar. Sakit ng ulo! Maguindanao, isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding pagbaha. Malaking bahagi ng North Cotabato lubog din sa baha. China, pinagbawalan ang mga umaangkin sa Spratlys kabilang ang Pilipinas. Huwag gamitin ang likas na yaman sa Spratlys. Pilipinas, kaya bang ipagtanggol ang karapatan sa isla? Panibagong oil price hike? Nagbabadya na naman ba sa susunod na linggo? Prinsipal na sa pilitan umanong nagpapabenta ng merienda sa mga mag-aaral. Inireklamo. Prinsipal, itinanggi ang paratang. Tulak umano ng droga na pamangkin ang dating Comelec Commissioner. Uli sa operasyon ng PIDEA. Dallas Mavericks, wagi sa Game 5 ng NBA Finals. Isang panalo na lang, kampiyon na. Country singer Shania Twain nadulas sa Music Awards sa Amerika. Video ng batang Phil-Am na hataw sa malagli na performance, patok sa internet. At ang behind the scenes sa shooting ng pelikulang Twins, Class of 2012. Sa gitna ng 27 mangingisdang inabutan ng bagyong Dodong sa laot ng Pangasinan. 24 sa kanila ay nailigtas ng isang dumadaang barko. Ang 3 naman sa kanila ay lumangoy patungo sa isa sa mga isla sa 100 Islands. Nakatutok live mula sa Philippine Coast Guard, si Susan Enriquez. Susan? Milk Mike, matapos nga ang halos 24 na oras na pagkawala sa karagatan, ligtas na at maayos naman daw ang kondisyon ng 24 na mangingisdang nailigtas sa karagatan ng Bolinao, Pangasinan. June 7 ang pumalaot daw ang fishing boat na 3M Swolf mula sa Bolinao, Pangasinan. Wala pang storm warning signal doon dahil wala pa namang bagyo. Nagtungo ito sa bandang Spratly Islands para makapanghuli ang mga mangingisda. Pero pabalik sa Bolinao kahapon ng umaga, inabutan sila sa laot ng bagyong Dodong. Doon na nawala ng kontak sa kanila ang mga otoridad. Bukod sa fishing boat 3M Swolf, inabutan din ng bagyo at tumaob ang fishing boat Eric sa laot ng Alaminos, Pangasinan. So it appears that when Pag-asa gave the storm signal, they were already caught in the area. So nasa dagat na sila. Yeah, nasa dagat na sila. Naglunsad ng search and rescue operations ang Philippine Coast Guard, Navy at Air Force. Unang nailigtas kaninang umaga ang 3 sakay ng fishing boat Eric. Lumangoy raw ang 3 patungo sa isa sa mga isla ng 100 Islands. Bandang tanghali naman kanina, nasagip na rin ng 24 na sakay ng fishing boat 3M Swolf. Isinakay sila ng napadaang cargo vessel, may 38 nautical miles mula sa Bolinao. Bagamat nailigtas, hindi na iwasang magtaka ng Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kung bakit nagkaroon pa rin ng ganitong aberya. Nag-warning na nga tayo nung 3 June pa. Bakit meron pang mangisda? Napayagan ba sila ng Coast Guard or tumakas sila hindi nagpaalam? Ito sa Coast Guard ito ang to take action on it. Pag meron ng low pressure, delikado na talaga ang coastline. Hindi kaya ng maliit na bangka. Or even yung mga gano'n? Yes, talagang pinapalagpas talaga natin. We do not challenge yung weather talaga.
Ang makikita po ninyo ay ang picture po nitong lumubog na fishing boat kung saan nailigtas ngayon 24 na mangingisda at ang tripulante nito at sila po ay nailigtas nitong isang cargo vessel, ang MV Sea Palace, at dito po ay naglanding pa nga itong isa sa mga air assets ng Philippine Coast Guard na tumulong para suyurin ang naturang lugar. Yan po yung picture ng lumubog na fishing boat at kanina nga ay nagkatulong-tulong na yung tatlong air assets nitong Philippine Coast Guard para matiyak na ang lahat ng mga mangingisda ay nakasakay doon at madala na kung saan sila magiging mas ligtas pa. Ayon po dito sa Philippine Coast Guard, itong mga mangingisdang ito at tripulante ay sadyang nagbalak na sanang bumalik kung saan sila nanggaling pero inabutan sila ng tropical depression Dodong habang sila ay nasa laot. So ngayon ay hinihintay na lamang na makalapag sila dito sa Bolinao, Pangasinan. Samantala ay iniulat din ng Philippine Coast Guard na sa ngayon isa pa pong mangingisda mula sa Bolinao, Pangasinan ang nawawala at isa rin namang crew ang nawawala dito po sa Barangay Castañas sa Sariaya, Quezon. Kaya po ang paalala nitong Philippine Coast Guard, kung sakaling may mga low pressure area at talagang yung ibang mangingisda ay hindi mapipigil para sila ay pumalaot, huwag na lamang pong pakalayo para makaiwas sa mga disgrasyang maaaring idulot kung magiging masama ang panahon sa mga karagatan. Mel Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez. Bukod sa dalawang isda o pangisdang sasakyang pandagat o fishing boat sa Pangasinan, 4 pang bangka ang inabutan din ng Bagyong Dodong. Sa Agonoy, Bulacan naman. Pero ginigiit po ng Pag-asa na hindi sila nagkulang sa abiso sa mga naglalayag. Nakatutok si John Consulta. 4 na malalaking bangka ang lumubog sa Hagonoy, Bulacan sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Dodong. Ayon sa mga operator ng mga bangka, dahil low pressure area lang ang abiso ng Pag-asa, ay nagdesisyon pa rin silang pumalaot para mangisda. Huli na raw ang lahat nang malaman nilang bagyo pala ang parating. Nang ideklara kahapon ng tanghali na ang low pressure area ay tropical depression na, nasa laot na ang mga mangingisda. Kung may signal noong araw pala na wala kayo, hindi na papalautin. Ay yan ang lahat na magdaragat, yan lang kinukuha ngayon eh. Inaapatan. Pagbibigay na impormasyon, kulang. Sa signal ng bagyo. Sa Pangasinan, 2 fishing boat din ang nadisgrasya kahapon sa gitna ng malakas na ulan at hangin at matataas na alon. 27 mangingisda ang lulo ng 2 bangkang ito na lumayag bago i-anunsyo na may tropical depression Dodong na. Pero iginiit ng Pag-asa na di sila nagkulang sa pagpapaalala. Agad daw sila naglabas ng iba't ibang advisory tulad ng tinatayang direksyon ng sama ng panahon at inaasahang magiging epekto nito kahit wala pang itinataas na storm signal at kahit di pa ito nagiging ganap na bagyo. Low pressure pa lang yung disturbance, sinasabi na natin na posibleng ito magiging bagyo. Okay? So ito ay tinatrack namin na papuntang norte. Kung siguro na-monitor nila yung mga advisories at saka yung mga bulletins namin, so alam nila kung saan banda ang bagyo o yung low pressure area. 2 beses sa isang araw ko magpalabas ang Coast Guard ng shipping forecast tulad ng hawak ko ngayon. Dito nakasulat ang lagay ng masamang panahon at ang kondisyon ng alon. Matapos makuha ang datos, ipinapasa ito sa Coast Guard na siya namang in charge para maibigay sa ating mga mangingisda. Ayon sa Pag-asa, mahalaga raw na minomonitor ng lahat ng sasakyang pandagat ang kanilang ipinapasang report sa Coast Guard para maiwasan ang anumang problema. Ilalagay namin doon yung sea condition, yung height ng waves, yung kung anong weather condition doon sa lugar na yon. Kung talagang siniseryoso ng tao na yung mga ginagawa namin, maghahanda talaga sila at mag-iingat sila. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Maguindanao matapos malubog sa baha ang 11 bayan doon. Daang-daang pamilya naman sa North Cotabato ang inilikas. Nakatutok si GMA News stringer William Moore Magbanwa. Sa lakas ng buhos ng ulan kagabi, umapaw ang mga ilog dito sa North Cotabato. At nang magliwanag na kanina, kitang-kita ang epekto ng malawakang pagbaha. Nagmistulang dagat ang palayang ito. Daan-daang pamilya ang lumikas. Ang mga naisalbang mga gamit, pansamantala munang inilagay ng mga residente sa gilid ng binahang highway. Maging ang mga alagang baboy at kalabaw, inilikas. Ang National Highway naman na nag-uugnay sa mga bayan ng Mlang, Matala, Makilala at Tulunan, umabot ng hanggang tuhod ang baha. Ilang four-wheel vehicle nga ang tumirik. To the rescue naman ang mga sundalo para itulak ang tumirik na sasakyan. Tanging ang mga malalaking sasakyan tulad ng bus at cargo truck lamang ang makakadaan. Pero ang ilang residente nangahas pa rin tumawid sa baha sa kabila ng malakas na agos. Kansilado na rin ang klase sa 3 malalaking pampublikong paaralan matapos na mapasok ng baha ang mga classrooms nito. Basang-basa
ang mga aklat na nakadeliver pa lamang mula sa DepEd sa Maynila. Ay dapat makansela ang mga klase, hindi makapunta ang yung mga estudyante sa eskwelahan. Matindi rin ang baha sa Maguindanao na isinailalim na sa state of calamity matapos sa baha ang 11 bayan nito. Idineklara na rin ang under state of calamity ang Cotabato City. Habang baha din kasi ang 24 na barangay dahil naman sa mababang water lily sa Rio Grande de Mindanao. Mula dito sa North Cotabato, Yomar Magbanwa, GMA News. Tinama naman po ng buhawi ang bayan ng Tantangan sa South Cotabato. Mahigit 10 bahay ang napinsala. Ayon sa ilang residente, biglang nagdilim ang langit pasado alas 2 ng hapon nitong Miyerkules. Nasundan yun ng malakas na hangin at ulan. Bukod sa mga bahay, nasira rin ang mga tanim na palay, saging at mangga na aanihin na raw sana sa susunod na linggo. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala. Tiniyak naman ng munisipyo ng tutulungan nila ang mga apektadong residente na makapagpatayo muli ng kanilang mga tirahan. Naman din ang agupit ng bagyong Dodong sa probinsya ng Bataan. Dahil sa malakas na hangin at ulan kahapon, nagbagsakan ang ilang malalaking puno sa mga kalsada sa lungsod ng Balanga. Ang isa nga, tumumba pa sa isang gusali at tinamaan ang linya ng kuryente. Nagdulot ito ng brownout sa lungsod. Agad na tinanggal ang mga nakaharang na sanga. Nasira rin ang riprap sa isang gasolinahan na katabi ng isang sapa. Matapos namang madamay sa pagkabuwal ng 2 poste ng kuryente. Nagbagsakan naman ang isa pang puno, ang isang sasakyan. Buti na lang at hindi nasaktan ng driver, nagmistula namang lawa ang ilang palayan. Maging sa bayan ng Orani, may mga natumbang puno. Binahari ng ilang barangay doon. Mga kapuso, nakalabas na po ng ating bansa ang bagyong Dodong. Pero nag-iwan pa siya na 2 patay. Sa ngayon, patuloy na tinutumbok ng bagyo ang bansang China. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyo 330 kilometro hilaga kanluran ng Lawag, Ilocos Norte. May lakas na 65 kilometro bawat oras at bukso ng hanging aabot sa 80 kilometro bawat oras. Kumikilos ito pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Kahit palayo na ang bagyong Dodong, asahan pa rin daw ang maulang panahon sa kanlurang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Ayon sa Pag-asa, dahil ito sa hanging habagat na pinag-iibayo ng Dodong. Samantala may panibagong low pressure area o namumuong sama ng panahon na namataan ng Pag-asa. Ang layo, 800 kilometro silangan ng Katimugang Mindanao. Nakapaloob yan sa tinatawag na Intertropical Convergence Zone at inaasahang magdudulot yan ng mga pagulan, lalo na dyan sa Mindanao.